Ano bang mga signs na baka ito ay heat stroke na? Masyadong mataas ang body temperature mo, usually above 40 degrees. Sobrang init ng katawan, walang pawis. Nahihilo ka, nalalabo ang mata mo, parang malapit ka ng himatayin. At pwedeng bumagsak ang blood pressure mo ng bigla-bigla. And that is very bad news sa iyong puso. Hi everyone! I'm Doc Delara, a cardiologist and educator. And today, mainit ang ating usapan, literally. We are going to talk about heat stroke at kung paano ito nakaka-apekto sa puso mo. Yes, hindi lang yan basta init ng ulo. Heat stroke is really serious. And if you have heart issues or at risk ka, mas delikado ito. So let's talk about how to be safe, lalo na ngayong summer. So first, ano bang heat stroke? Heat stroke happens kapag masyadong mataas ang body temperature mo, usually above 40 degrees. Kapag hindi na kaya ng katawan mong i-cool down ang sarili niya, that's when the damage happens. The brain, the kidneys, at ang puso mo mismo would actually shut down. Ito ay nakikita lalong-lalo na sa mga seniors, bata, outdoor workers, people with heart disease or high blood pressure. Kaya kung kasama ka dyan, you have to listen closely. Ano bang mga signs na baka ito ay heat stroke na? Sobrang init ng katawan, pero dry skin, walang pawis. Nahihilo ka, nalalabo ang mata mo, parang malapit ka ng himatayin. Minsan, nagsusuka or sumasakit ang ulo. Mabilis na tibok ng puso o yung tinatawag nating palpitations. Yan ang mga warning signs na overheating na ang katawan mo. At pwedeng bumagsak ang blood pressure mo ng bigla-bigla. And that is very bad news sa iyong puso. So magtataka ka, bakit delikado ito sa mga patients na merong heart problems? Kasi kapag mainit ang panahon, your heart works double time para manatiling kulang iyong katawan. So it sends more blood to the skin, magpapawis ka para mag-cool down ito. But if you are dehydrated at meron kang existing heart condition, biglang mapapagod na lang ang puso mo. And this can trigger either chest pain o yung tinatawag naming angina. 2, you may develop heart failure symptoms or ang deadening arrhythmia or yung irregular heartbeat. Kaya hindi basta-basta ang simpleng init lang. Paano mo ito maiwasan? Tip number 1, you have to hydrate yourself. Uminom ka ng tubig kahit hindi ka nauuhaw. Avoid caffeinated drinks, alcohol, or sobrang tamis, lalo na kung ikaw ay may high blood or diabetic. Kaya natin iniiwasan ng uminom ng mga caffeinated drinks kasi it serves as a diuretic, so parang dodoble ang pag-ihi mo. So you become more dehydrated. Tip number 2, you have to dress smart. Lalo na ngayong summer, you have to wear light-colored, breathable clothes. Iwasan yung madidilim ang kulay, iwasan na masisikip. Lalo na kung lalabas ka, make sure that you are protected. Magdala ka ng umbrella or anything para mapanangga sa araw. Tip number 3, you have to stay indoors during peak heat. Ano ba yung peak heat time? Ito ay nangyayari between 10 a.m. to 4 p.m. Lalo na ngayon, may yung tinatawag nating climate change. Kasi hindi na yun yung dati 3 o'clock, 4 malamig na. Hindi na. Even at 5, mainit pa din because of climate change. So, pwede mong gawin yung mga panglabas na errands mo. Gawin mo lang yon during the period na medyo malamig. Between 5, 6, no? At lalo na kung senior ka, you have to stay at home. Stay cool and hydrated. Kung pwedeng maiwasan na lumabas, between 10 a.m. to 4. Pero kung talagang kailangan, especially sa mga nagtatrabaho, like riders, grab drivers, yung mga angkasakay, na talagang yun ay part ng kanilang hanap buhay. May mga measures na pwede mong gawin in between. Like for example, you can stop sa mga shade, minom ka ng tubig in between. Bakit lalong mainit dito sa mga riders na to? Ay yung kanilang nilalagay ng mga protective device. Like for example, yung helmet, yung kanilang mga sinusuot para hindi masyado mainitan. So it serves more as an insulator, so mas lalong nakukulob ang init. So pagka ganun po, ang dapat gawin, again, go into the shades, you stop for a while, especially if you are in direct heat, drink more water, you can rest and pause in between. So, I need to emphasize this, lalo na sa ating mga senior citizen. Make sure hindi po kayo lalabas during this period. Kung sobrang kataasan ng init.
kasi kayo po yung prone mag-develop ng heat stroke. So make sure sa ganitong mga oras, nasa loob kayo ng bahay. Stay hydrated and wear cool clothes. Ang problema sa mga senior citizen, nababawasan yung kanilang thirst reflex. In fact, hindi nila nararamdaman na nauungaw sila. That's why they are very prone to develop dehydration. Kaya ang advice sa matatanda, dapat meron silang lalagyan na dapat ikonsumo nila for the whole day. Hindi nila nararamdaman yung pagkauhaw. Kailangang ubusin nila yon para to ensure that they're still well hydrated. Tip number 4, mind your medicine, especially sa mga umiinom ng mga gamot pang high blood, like mga diuretics, sapagkat ang diuretics ay pampaihi. So, lalo madidehydrate ang isang tao. So, if you're taking these kinds of medication during this period at lalabas ka, make sure you are properly hydrated. Ito ay isang way na pwedeng makaapekto sa ability mong mag-cool down. So, always check with your doctor kung anong pwedeng adjustment ang pwede mong gawin during the summer months. Tip number 5, know when to pause or stop. Kaya kung ikaw ay nag-exercise sa labas at nakakaramdam ka na ng mga ilog, pagod o masyadong mabilis ang tibok ng puso, tumigil na. Ibig sabihin, it's time to rest, hydrate, and find shade. Alam niyo po, heat stroke is preventable. Pero minsan, all it takes is one wrong move to land you in the emergency room. Lalo na po dun sa mga may heart condition. Remember, prevention is always better than cure. Makinig sa iyong katawan, maging proactive sa health mo. At kung ikaw ay may mga symptoms na hindi mo na mapaliwanag, no? Don't brush it off. Ibig sabihin, time ka na mapakonsulta agad. So kayo po, kung may natutunan kayo today, don't forget to like, share, and subscribe. At kung may mga question po kayo about your heart health at gusto nyong malaman pa kung paano kayo maging heart safe ngayong tag-init, comment down below. Stay cool, stay healthy, and take care of your heart.